Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. Amazing love can't be. My King would die for me. Amazing love, it's true. It's my joy to honor you. It's my joy. Amazing love, can't be. My King would die for me. Amazing love, it's true. So amazing. It's my joy to honor you in all I do. I honor you in all I do. I honor you. Nagbabalik po ang programang Yukat on Air at syempre ito pong muli ang inyong Kuya Richard, ang inyong kayukat ngayong oras na ito at kasama pa rin natin. Kuya Manny po. Ate Jo. At Kuya Gian po. Ayan, so ang pinag-usapan po natin kanina ay Yukat question number 30 at ito nga binasa kanina nila yung tanong na ito na tumutukoy sa bakit daw tayo naniniwala sa iisang Diyos. Pero bago po yan, alam nyo po, nakakatuwa kasi nag-prepare itong mga kasama ko ng knock-knock ngayong oras na ito tungkol sa ating topic, no? It's knock-knock time. Knock-knock time muna tayo, para masaya. At si Kuya Manny ang magbibigay ng knock-knock. O sige, Kuya Manny, umpisahan mo na. Knock knock. Ayusin mo, ha? Who's there? One God. Ay, one God who? One God. For the hip-hop beats, One God. for the city streets, One God. all I do believe. One God is all we need. Wow, palakpakan na naman dyan. Grabe, ang galing. O, ayan Ayon po yun sa kantang Blue. So, Galing dahil ang naman. topic natin ngayon ay One God, no? At meron pang isang kanta si Kuya Gian na siguro maganda bago tayo mag-umpisa. Sige, Kuya Gian, ano ba yung inihanda mong kanta para sa aming lahat? Chorus lang po. Sige. Knock-knock pa ba yan? Knock-knock? Hindi naman. Hindi na yan. Seryosohan na. Okay. Sige, kanta. Sige. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kinin nating lahat. Wow, ang galing, no? Tama-tama sa topic natin. Alam siguro ng mga tagapakinig natin, yung kantang, anong title nun? Isang pananampalataya. No? Ang ganda. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon. No? Pasok kasi yun ang topic natin ngayon, isang Panginoon, isang Diyos. Bata pa ata ako, kinakanta na siya sa simbahan. Oo, kaya... lalong-lalo na pag nagwiwisik ng banal na tubig, di ba? Oo, di ba? So, tamang-tama po dahil ang topic nga natin, ang Yukat question number 30, sabi natin ay hihimay-himayin na natin itong credo. At sabi natin nung nakaraang episode natin na mahahati sa tatlo yung credo. Ito yung pananampalataya sa Diyos Ama, sa Diyos Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. At sabi nga natin ay iisang Diyos pero may tatlong persona. Bagaman itong tatlong persona ay magkakaiba, iba yung Diyos Ama sa Diyos Anak at iba rin ang Diyos Espiritu Santo, sila ay iisa. At ito nga yung misteryo. At unti-unti natin, kumbaga ay i-unveil para bang may talukbong tapos unti-unti nating i-unveil itong mystery of God na ito. Kaya medyo medyo talagang masidhing discussion ito kasi talagang malalim na doktrina at talagang kinakailangan ng kabukasan natin dito, yung openness natin. Kasi kahit na ipaliwanag natin ito, kung sarado naman tayo, ay hindi rin natin maunawaan. And that is why we also need the grace of God. Hinihiling din natin yung biyaya ng Espiritu na gabayan tayo at maging bukas tayo dito sa pananampalataya na ito. Kaya ito rin yung aking hinihiling sa ating mga tagapakinig
Nasama-sama nating pag-aralan itong misteryo ng Diyos na ito. Kanina nga pinag-uusapan namin kanina rito sa studio, sabi, paano mauunawaan, lubos na mauunawaan ng isang created being na nilikha, di ba? Nilikha tayo ng Diyos, si Ate Jo, si Kuya Manny, si Kuya Gian. Lahat tayo ay maliit lang naman ang utak natin. Di ba? Mas malaki pa nga ang utak ng balyena kaysa sa atin eh. No, kumbaga, hindi lahat mako-contain ng utak natin yung reality of God, no? Yung reality, the whole of reality, hindi talaga kaya i-contain, sasabog tayo. Mahirap i-absorb lahat. Dudugo ang ilong natin yan, dudugo ang mata at ang tenga natin yan, no? So, hindi natin talaga ma-absorb. At saka, nawawala yung pagka-Diyos niya kung everything about Him ay kaya Alam nating mo na. ipaliwanag, no? Hindi na siya Diyos kung gano'n kasi nalimitahan na siya. Kumbaga, na-contain na natin siya. So, ang ginagawa natin dito is as much as our, kumbaga, human reasoning, no? Ay hanggang saan yung kayang ipaliwanag at kayang maarok ng ating pangunawa. Pero sabi nga ni Blaise, si Blaise Pascal ba yung nagsabi, when reason ends, faith begins, no? Kapag hindi na kaya ng ating rasyonal na pag-iisip, doon napapasok yung pananampalataya. Pero hindi po ibig sabihin na ang pananampalataya natin ay hindi reasonable, no? Kinakailangan reasonable palagi yung ating faith, no? Kaya nga, hanggat maaari, hanggat kaya natin. Kaya nandito yung katisismo. Pero isang bagay po na magandang jumping board din natin para maunawa natin itong mystery na ito. Ito po'y hindi natin natuklasan sa pamamagitan ng sarili lang nating kakayahan, no? Kahit nagaano katalino, halimbawa si Ate Jo, pero yung pangunawa sa Diyos ay hindi nanggaling lang, ay naisip, sige, palagay ko iisa ang Diyos, no? Kundi, may basahan at iyon ay inireveal, no? Ipinahayag ni Hesus Kristo. Kaya mamaya papasok tayo dun sa discussion na yan. Sa yun nga yung tanong, why do we believe in only one God? Siguro, pakibasa mo, Kuya Gian, yung sagot ng Yukat dito. Ito po. We believe in only one God because, according to the testimony of sacred scripture, there is only one God, and according to the laws of logic, there can be only one. One. No? Sabi rito, according to the testimony of sacred scripture. Pag sinabi nating testimony, yung, ano ba sa Tagalog yung testimony? Testimony. Wow, ang galing. Wow, Oo. Patotoo. Yung patotoo ng banal na kasulatan, no? Oo. Ang ganda ng pananagalog natin. Ano? Literal kasi. Oo. Halimbawa yung communication. Ano Tagalog ng communication? Komunikasyon. Yung transportation. Transportasyon. Doon tayo magaling. Very good. Magagaling tayo. Espanyol yun. Oo. So, ito po, kasi may sinasabi nga may nagpatotoo. At ang patotoong ito ay yung mga sumulat ng banal na kasulatan. At syempre, lalong-lalo na po sa bagong tipan, no? Ay talagang malinaw na ipinakilala mismo ni Kristo na iisa ang Diyos. Pero later on, may later development no? Kasi itong pagpapahayag ng Diyos, sabi nga natin noong mga naunang episodes ay gradual, yung bang paunti-unti, utay-utay, sabi nga. Hindi biglaan. Kasi pag biglaan, para bang Makamaghang yan. yung bang pagbiglaan, pag yung gutom na gutom ka, tapos bigla kang kumain, maimpatyo, no? At naparami yung kain mo, masakit sa tiyan. So, hindi ka rin ma-absorb lahat, no? Kaya, even in Revelation, yung pagpapahayag ng Diyos, ay gradual din, utay-utay. Matutunaw pag kinain. Totoo. So, ganoon din. So, una, merong testimony ang Sacred Scripture, inireveal kasi, ipinahayag. At pangalawa, sinasabi rito kasi, one God, there's only one God, kasi according to the laws of logic, isa lang. Kasi maganda yung paliwanag. Pwede bang pakibasa mo, Kuya Manny, yung explanation pa dito ng Yukat tungkol dito sa Yukat question natin ngayong araw na ito? Ito po. If there were two gods, then the one God would be limit on the other. Okay, doon muna tayo. Ito yung sinasabing laws of logic. No? Kasi, sinabi natin, pag sinabi natin God, ano yan limitless. Infinite, no? Infinite. Oo. So, kapag mayroong dalawang Diyos, lilimitahan niya ang bawat isa. Is either mas mataas yung isa or mas mababa yung isa. No? Or magkakaroon ng parang kompetisyon. Parang, Kaya nga parang,
'di ba sabi nila, may mga kasabihan nagsasabi, you cannot serve two masters at the same time. Concurrent. Parang hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon kasi Yung isa yung isa, paniniwalaan. pwedeng magkakaroon ng conflict sa kanilang dalawa. Kaya 'di ba, dapat isa lang talaga para siguro yung parang binababa niyang mga utos or sa kanya ka lang talaga susunod. I mean, direct yung ninyo sa isa't isa. Hindi pwedeng dalawa sila kasi parang confusing pa pag ganun, 'di ba? Oo. Tapos, familiar ba kayo dun sa Greek mythology? Di ba yung, ang daming mga gods and goddesses. Like, halimbawa, ito, yung supreme god nila, yung si Zeus, di ba? Tapos meron sino ba yun sa dagat? Poseidon, di ba? Tapos yung sa ilalim ng lupa, si Hades, di ba? Si Hades. Magkakapatid daw sila, tapos kumbaga parang nag-aaway-aaway, nag-iingitan din ito. No? So, ganun ang mangyayari talaga, basically, kapag maraming Diyos, no? I think, Rev, merong movie na, Clash of the Titans ba yan? So, parang meron doon na parang ipinapakita yung buhay ng mga gods and goddesses, parang ganyan. Kaya merong war kasi even the gods and goddesses sa Olympus nag-aaway-aaway, no? Pero sinasabing supreme god si Zeus, pero tingnan mo naman may iba pang gods na kapatid niya rin, no? So nagkakaroon ng tunggalian, no? So ganun yung sinasabi rito sa principle of logic na sinasabi rito or the laws of logic ay hindi pwedeng magkakaroon ng dalawang Diyos kasi ililimitan. So nadidefeat na yung ating paniniwala na supreme siya at limitless siya, no? Kaya nga ang tawag doon Greek mythology, myth, no? Myth lang siya, hindi siya talagang totoo na nangyari, hindi reality, no? Pero when it comes to reality, sinasabi ng ating katisismo na mayroong iisa lang na Diyos, no? Na supreme sa lahat, no? Makapangyarihan sa lahat, no? Kaya nga yung sinasabi yung profession of faith natin. Ano yung sinasabi sa profession of faith natin, Ate Jo? Doon sa ating credo, doon sa Apostles' Creed. I believe in one God. Tuloy mo. The Father Almighty, Creator of heaven and earth. So there is only one God. At yung one God na yun ay Ama, no? Yung kanyang role, this is not about gender, no? Yung kanyang pagiging Ama. Kasi we can also call God as Mother. Pero ang pinakilala, yung gender na hindi siya about yung, may sexuality pala ang Diyos na hindi yun ang ibig sabihin, kundi the role of a father, no? Yung sinasabi rito na, siya rin yung lumikha ng lahat, ng langit at ng lupa, no? So, ito yung pinapakilala sa atin. Alam nyo kasi, anyway, bago natin i-present mamaya yung historical significance nito, bakit nakarating tayo dito sa paniniwalang iisang Diyos, tingnan mo na, pakinggan ulit natin yung sagot ng yukat dito. Pakituloy mo yung pagbasa ko, Yamani. Neither of the two would be infinite, neither one perfect. In these respects, neither of the two would be God. So, ito yung sinasabi natin kanina, na talagang malilimitahan ang bawat isa kung more than one ang Diyos, no? Kasi magtatalo-talo yan, papagalingan yan. Mas supreme ako, hindi, no? So there's only one God. Siguro ituloy mo, Ate Jo, yung explanation dito sa yukat. Israel's fundamental experience of God is, "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord." Again and again, the prophets exhort the people to abandon their false gods and to convert to the one God. For I am God and there is no other. Ayun. So, alam niyo maganda yung kwento rito eh. Kasi, kasi nag-umpisa yung monotheism. Kasi, pag sinabi nating monotheism, mono means only or one, no? Theism means God. Theos, no? Yes. Alam niyo may kwento rito kasi nag-umpisan kay Abraham. Alam niyo ba ang pangalan ng tatay ni Abraham? Ang pangalan niya ay Terah. Terah, no? Si Terah. Yan. Terabytes. Alam niyo, ang negosyo doon nito, ito ay wala sa scripture, no? Pero ito ay base doon sa isang account ng mga... Kasi,
ang tawag doon ay Talmud, no? Talmud. Ito ay Hebrew book na kung saan ay nandun yung mga, kumbaga, dagdag kwento na wala sa sacred scripture, mga explanation nila. Pero there is one story in the Talmud which says, ito raw tatay ni Abraham na si Terah, ang negosyo niya ay gumagawa ng mga idols. Yung mga Diyos-Diyosan, mga anito, kumbaga parang gano'n. No? Kasi ang relihiyon nila, polytheism. Pag sila yung poly, many. Many. No? So, many gods. No? So, may Diyos ng araw, Diyos ng ganito. Lahat ng nakikita, Diyos ng buwan, Diyos ng bituin, Diyos ng kagubatan, Diyos ng tubig, iba-iba. So, basically, ang negosyo nun ni Terah ay gumawa ng mga images, mga anito, sa iba't ibang sizes. Tapos minsan daw, umalis itong si Terah at pinagbantay niya doon sa tindahan ng mga anito niya, si Abraham. Tapos may iba-ibang sizes malalaki. Tapos, ginawa ni Abraham, kasi nalilito siya na bakit ang daming Diyos? Sinong pinakamakapangyarihan sa lahat? Medyo nagdududa na sa pananampalatayang politeismo itong si Abraham. Ginawa niya, pinagsisira niya yung mga anito. Sinira niya talaga. Tinira niya yung pinakamalaki. Nung dumating itong si Terah, galit na galit siya. Nung makita, anong nangyari dito? Abraham, anong ginawa mo? Sabi ni Abraham, hindi ako Yun, itinuro niya yung malaking, pinakamalaking anito. Sabi ni Terah, sira ka ba? May buhay ba yan? Yun. Sabi ni Abraham, ayun pala Sinabi mo may buhay ba yan? So walang buhay, bakit tayo sumasamba sa walang buhay? So, ito yung kwento na ng mga Hudyo doon sa aklat nga na Talmud na pinapaliwanag paano nag-umpisa yung development ng monotheism, no? Kasi nga ito sinasabi doon sa ating kwento na kapag maraming Diyos, merong may magmamalaki, no, sa kanila, magmamataas sa kanila. Kaya na-develop yung sinasabi na monotheism. Pero that is hindi naman talaga biblical yung kwento na yan. Ang alam nating kwento ng bakit iisa ang Diyos ay dahil ang Diyos mismo yung nag-reveal, di ba? Mula doon sa lugar ni Abraham, ay tinawag siya ng Diyos. Di ba narinig niyo yung tinig ng Diyos, Abraham, Abraham. At pinapupunta siya sa isang lugar na ipinapangako niya, no? At mamaya po sa ating pagbabalik, mas bibigyan natin ng bibigyan natin ng lalim pa ito. Kung paano ba tayo nakahantong sa pananampalataya sa iisang Diyos. Pero bago po tayo mag-break, ay babanggitin po ulit natin yung ating cellphone number at syempre babasahin ulit sa atin ni Kuya Gian. Para po mamaya sa ating pagbabalik ay susubukan natin, pipilitin natin na ma-entertain po lahat ng inyong katanungan at inyong mga pagbabahagi. Okay po, ito po yung numero. 0949-159-2309. Ulitin ko po. 0949-159-2309. Ayan. So, maraming salamat, Kuya Gian. So, mag-text na po kayo at para sa inyong mga katanungan o pagbabahagi. Mamaya po, sa pagbabalik ay ating babasahin po ang inyong mga text messages. So, wag po kayong aalis. Wag pong lilipat ng istasyon sa ilang saglit. Magbabalik rin po kaagad ang ating programang UCAT on Air. O Jesus, ilumin mo aking sukatang puso ng aking mahango. Kapwa kong kasimbigo, hapis at pait, iyong patamisin at hagkan ang sakit ng magningasang rikit. O Jesus, hilumin
sukatang puso ng aking mahango. Kapwa kong kasimbigan, aking sugatang diwa't katawan ay gawing daan ng iyong kaligtasan. O Jesus, hilungin mo aking sugatang puso ng aking mahango. Kapwa kong kasimbigan. Nagbabalik po ang programang Yukat on Air at ito pong muli si Kuya Richard, ang inyong kayukat ngayong oras na ito. At syempre po, kasama pa rin natin si... Kuya Manny. Ate Jo, At Kuya Gian. Ayan, alam niyo po, during the break ay pinag-uusapan namin paano ba talaga nakakam up sa paniniwala sa isang Diyos. At tinanong ko po itong makasama kong kabataan dito, paano ba sila nakakam up doon sa paniniwala rin sa isang Diyos. Siguro, sino ba sa inyo? Si Kuya Manny, paano ka, ikaw personally, may sinasabi ka kanina sa... Yun nga po, yung nature na at na-nurture. Mm-mm. Ito, pag sinabi kasi natin na yung pananampalataya sa isang Diyos ay nature, parang nung ipanganak ka, nandun na. No? Bahagi na ng pagkatao mo. No? Bahagi na ng pag-iisip Para sa'yo mo. na yun kung in-nurture mo o hindi. So, ganun ba yan? Sa'yo, Ate Jo? hindi ko alam kung pasok pa din siya dun sa ano. Pero kasi dahil itinuturo siya sa school yung ng mga katikista, nagpupunta sila doon. So parang kakamulatan mo na siya kasi yun yung itinuturo sa'yo. Yun yung parang ipinifeed sa'yo ng So, mga nurture. tao. Parang nurture. So, para sa'yo, ang pananampalataya ay nurture, no? Para bang, yun nga, finifeed, no? Itinuturo. Itinuro, parang ganyan. Parang nagsimula sa bahay, itinuro ng mga magulang mo, and nung nagtagal, itinuro naman siya sa school kasi parang part siya ng ano nyo, ng class nyo 'di ba? Meron tayong religion class or ano. So, may mga pumupunta. Tapos, itinuturo din sa inyo na ang may tatlong persona sa iisang Diyos. So, parang siguro kasi nakikinig ka sa kanila, tatatak na siya sa isip mo na ay ganun pala, ayun pala yun. Ayun. So, kasi may sinabi rin si St. Paul na faith comes by hearing, no? Napapakinggan. Ibig sabihin, itinuturo. So, pwedeng nurture, no? Nurture. At totoo naman na nurture. Pero, actually, tama din yung nature, eh. Actually, Opo, parehong sagot ay tama. Opo. Una, nature. Bakit nature? Kasi kung titingnan natin, babalikan natin yung Genesis. Nilikha tayo ng Diyos in God's image and likeness. So, yung pananampalataya sa Diyos, nakabaon na. Yung pagbigay pa lang ng buhay sa Oo, atin. kasi we are created in God's image and likeness. So, ibig sabihin, nilikha tayo na wangis ng Diyos, katulad ng Diyos, kawangis ng Diyos, kamukha ng Diyos, no? Ibig sabihin, yung pananampalataya sa Kanya, nandun na sa Nandun pagkatao natin. Pero, kinakailangan pa rin siyang Nurture. i-nurture, no? Parang, idagdag ko lang, parang sa history ng mga Filipinos, diba? Historia. Parang napanood ko lang to sa history kay Sir Lord sa TV5. Kasi bago pa dumating yung mga Espanyol sa Pilipinas, ang mga Pilipino, ang mga sinasamba na nila ay puno, amang puno, ganun. Mother Nature. Heavens, Sister Heavens, ganun. Baghari. Na siya rin namang nilikha ng Diyos. Kaya parang para sa akin nature na talaga siya eh. Oo. Ayun. Tapos ito yung ginagawa natin Kaya yan. nung dumating yung mga Espanyol, tinuro na nila na
ito ang Diyos, ito dapat ang sinasamba, siya ang may gawa ng langit at lupa. Yeah. So, dun Yun yung papasok nurture. yung Papasok yung nurture. nurture. Itong ginagawa natin, sabi nga ni Kuya Manny, bahagi ng nurture, nurture. no? Yeah. Yung para ma-nurture yung ating pananampalataya. Kaya lang siya nagiging contradict kasi nagiging nature versus nurture. Oh, siguro alisin natin yung versus, no? Sa gitna. Parehas. Nature Oo, and parehas. nurture. Nature and Yeah. nurture, oo. At alam niyo po, actually yung development din ng pananampalataya. Kasi nga, actually this is really developmental, even the story of our faith. No? Pag sinabi nating developmental, may stage by stage, no, in history. At yun din naman yung dahilan kung bakit ang Diyos ay ipinahayag niya yung sarili niya in time as Father, no? Like sa Old Testament, bakit Father? Kasi yung society ay polytheistic society. Ang daming pinaniniwala ang Diyos. So, kinakailangan niya ipakilala yung kanyang sarili as Father para only one Father, only one God. Bakit one God? Kasi nga ang daming Diyos-Diyosan nila. At yun ay ginamit niya tinawag niya si Abraham, no, para umalis doon sa kanyang bayan, maglakbay. Actually, that journey, yung paglalakbay ni Abraham na yun yung tinatawag nating journey of faith. Kasi imagine, iniwanan niya yung kanyang polytheistic country at pumunta siya sa isang lugar. Actually, that's very symbolic. Well, also it's a reality, no? Historical na nangyari na naglakbay siya, no? From Haran to the Promised Land na ipinangako ng Diyos sa kanya. Iniwanan niya, actually, it is story na kung paano niya iniwanan lahat ng kanyang security. Kasi imagine, mayamang pamilya ito eh. Well off siya eh. No? At kaya lang yung kanyang bansa ay polytheistic. Para bang yung pagtawag ng Diyos sa kanya, "O Abraham, iwanan mo yung polytheismo at ipapakilala ko sa iyo kung sino talaga ako." Kaya nga, nung sumunod siya ng pangako sa kanya ng Diyos, "I will make you father of all nations." Kasi mag-uumpisa sa kanya yung monotheism, yung pananampalataya sa iisang Diyos. No? Kaya ito yung unang revelation ng Diyos na iisa. Talagang doon nag-umpisa yung pananampalataya. Out of the many gods, One. na meron talagang, iisa lang talaga ang Diyos. Kaya nga, the story yung buong Old Testament, sinasabi rito sa ating yukat, di ba, yung binasa kanina, ito yung faith ng Israel eh. Ano sabi rito? "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord." Sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, no? Very clear eh. Talagang binigyan ng emphasis yun, iisa lang ang Diyos. Tapos sabi rito, yung again and again, ano yun, Ate Jo? Again and again, the prophets exhort the people to abandon their false gods and to convert to the one God. Ayun. Kasi alam niyo yung story ng sa Old Testament, mapapansin niyo, story of infidelity, katapatan ng Diyos at infidelity ng tao. Kasi ipinakilala niya na yung sarili niya as one God, pero yung tao naghahanap pa rin ng Diyos-Diyosan. Napansin niyo? Yung story halimbawa, story ni King David. Di ba? Andun na, pinahayag na ng mga propeta, yung naiisa lang ang Diyos. Si King David sumampalataya. Later on, anong nangyari? Sumamba rin sa Diyos-Diyosan. No? Siguro, At namuhay sa kasalanan. Siguro, sa ano din to, masasabi natin na kung sa paniniwala, parang kung talagang naniniwala ka, or yun nga, yung faith mo, kasi even kay Abraham, di ba, parang sinabi ni God na gagawin kitang ganito, ganito, ganyan. So, pero andun pa rin yun sa sa pagtitiwala niya, tsaka sa pananampalataya niya talaga. Ang sinasabi rin dito sa atin sa katisismo na nandun yung tendency ng human heart na napakahina ng puso natin na nababaling pa rin tayo dun sa maling Diyos-Diyosan, no? Like halimbawa yung mga Israelita, di ba, after na sila palayain ng Diyos sa Ehipto, nung nandun sila sa paanan ng bundok ng Sinai, nawala lang si Moises, nakipag-usap sa Diyos, anong ginawa nila? Kinuha lahat ng mga alahas, di ba? Tandaan niyo ba yung kwento na yan? At gumawa sila ng isang toro. Torong ginto, di ba? At yun yung sinamba nila. So, talagang, imagine, Ang bilis na. oo, ang bilis ng kanilang pag-backslide, no? Imagine, kung ipinakita ng Diyos sa kanila, hinati na nga yung dagat, pinakain na nga sila ng mana, ng mga, yung mga ibon, no? Nung wala silang makain, mula sa bato, pinukpok lang ni Moises ng kanyang tungkod, nagkaroon ng tubig, yung mga ganong milagro. Parang sa buhay ngayon nila. din yan, Rev, di ba? Kahit maraming binibigay na sa atin yung Diyos.
darating at That's the darating pa point. rin na makakalimutan pa rin natin siya. oo. Kaya nga sinasabi yun daw, lahi ni Abraham makakalimutin. The race of Abraham makakalimutin sa katapatan ng Diyos sa atin, no? Like si Solomon din, no? Sa umpisa, maganda eh. Pero nung papatapos na napapangiti si Brother Manny, may naalala kay Solomon, no? No, kasi towards the end ng pamumuno ni Solomon, di ba? Nung dahil Parang manya na habit. Oo, hindi Sa rin siya una naging lang. faithful na talagang. Kaya makita natin yung story ng Israel, magtatayo ng kaharian, babagsak. Tatayo ng kaharian, babagsak. Yung pagtayo ng kaharian ng Israel, makikita natin yung fidelity with God. Pero once na pumasok na yung infidelity, sumasamba na sa Diyos-Diyosan, ang bababae na tong mga hari, babagsak na. Yung kasalanan ang nagpapabagsak no? So makikita po natin ito doon sa sinasabi rito sa ating katisismo. Again and again, paulit-ulit na sinasabi ng mga propeta na iwanan talikuran na natin yung mga maling Diyos. At ano mo, if you are going to apply that in our age, no, sa panahon natin ngayon, it still happens. Naniniwala na ako na nangyayari pa rin ito. Kasi iba't iba na ang Diyos-Diyosan natin ngayon Like Nila rin. money. No, I mean, we are speaking of general, no? Guns, 3 guns, Gs niya. and Gold. gold, no? Pwede yan, kapangyarihan, katanyagan, at ano pa yung isa? Kapangyarihan, katanyagan, kayamanan, no? So, ito yung mga ginudyos na ngayon Actually, pag sinasabi natin ginudyos, saan ba umiikot yung buhay mo? Kaya pwedeng doon no? Hindi na siya mawawala sa iyo parang. So, ito na yung parang nagpapatakbo ng buhay mo. Kaya kung yung pera na ang nagpapatakbo ng buhay mo, hindi naman masamang magpayaman Hindi naman masama ang pera, no? Ang dyan, ang masama kapag pinapatakbo na ng pera yung buhay mo. Yung kapangyarihan, yung katanyagan, O hindi kaya naman masama. nagagamit mo sa kasamaan yung pera. Totoo yan. Ibig sabihin, ikaw na yung minamanipulate, no? Yung buhay mo, minamanipulate na ng mga ito. Hindi ikaw yung nagmamanipulate sa kanila. Ikaw na yung pinamamahalaan Hindi nila. naman masamang enjoy ng pera basta pinaghirapan, di ba? Hindi na punta sa kasamaan. Pero kung ikaw na yung pinaiikot ng pera, ikaw na, ibig sabihin yun na yung nagiging Diyos mo, no? So, ito po yung hamon, ito yung panawagan sa atin. Ano ba talaga yung lesson? Bakit kinakailangan nating pag-aralan, maunawaan, na iisa ang Diyos, no? Para ma-realize natin na iisa lang talaga ang Diyos, no? Huwag tayong sasamba sa iba. And I think, babagsak at babagsak pa rin siya sa pananampalataya talaga, sa faith, para maniwala ka na merong isang Diyos. Faith talaga yung parang yung makakasagot nun Kung naniniwala ka, kung nagtitiwala ka. So, Masyado tayong nalibang. Sinagsisanyas na yung ating technician, 2 minutes daw, patay tayo. Oo, pero anyway, nagpapabati po sa atin si Dexter. Sabi po, hi po Radyo Maria, 99.7, thanks God, it's Friday, it's UCAT program. How are you na po? Rev Richard and to the guest tonight. Now lang po ulit ako nakapakinig ng Youth Catechism. Sobrang busy po. Nakakamiss po pala makinig. Si Dexter po. And then may nag-text pa po na nagpapadasal sa atin, yung mga estudyante. Kasi I think nagpe-prepare na especially yung mga gagraduate, no? Kasi towards the end na, ang dami daw mga requirements na mga tinatapos sa schools. And at the same time, iba yata nag-exam pa. So, naghumahabol, no? Ayun, so nagpapadasal din, may nag-text po na pare at humihingi ng patuloy na ipagdasal po si Father Menatividad na nasa ICU daw po ngayon, yung ating pong director sa Commission on Youth po dito sa Diocese of San Jose, Nueva Ecija. So patuloy po natin ipagdasal po si Father Men. So wag po kayong aalis at patuloy po ang ating programa. Sa ilang saglit magbabalik rin kaagad ang UCAT on Air. What have we to offer that does
fade or wither. Can the world ever satisfy the emptiness in our hearts? In vain we deny. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. When will you cease running in search of hollow meaning? Let His love feed the hunger in your soul till it overflows with joy you yearn to know. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. For Him alone are we justified. In staying with us alone are we saved. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. For Him alone are we justified. In staying with us alone are we Nagbabalik po ang programang Yukat on Air. Ay dito pong muli si Kuya Richard Lagos. Ate Jo, At Kuya Gian. Tayo po ay dumako na sa pagtatapos ng ating programang Yukat on Air. Ang bilis ng oras patapos na talaga. naman. But anyhow, talagang One naging week ko na naman itong ihintay. makahulugan at makabuluhan na ating discussion, no? At alam niyo, napakaganda po ng ating pinag-usapan. Ito nga yung, kumbaga, hinihimay-himay na natin yung ating pananampalataya. At nandun pa lang tayo sa concept na I believe in one God. No? Yung pala yung line na yon ng ating pinag-uusapan. Marami pa bago pa maging father. No? Pag-uusapan talaga natin ito ng paunti-unti. Doon muna tayo sa first line ng ating credo, I believe in one God. At sabi nga sa Yukat question number 30, why do we believe in only one God? Bakit ba tayo naniniwala sa iisang Diyos? At sabi ng ating katisismo, kasi ay ayon ito doon sa patutuo ng banal na kasulatan, no? At sabi pa rito, ito daw ay ayon doon sa batas ng lohika. No, merong sinasabi po rito na doon kay quote, no, galing sa banal na kasulatan kay Marcos, kabanata 12, talataang 29 hanggang 30. Sabi rito, the Lord our God, the Lord is one, no? And you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. So ito, talagang isa ito sa mga biblical foundation na talagang iisa lang ang Diyos. No? At siguro wala naman ditong kokontra, no? Sa iisang Diyos na ito. Maliban na lang kung ikaw ay naniniwala pa rin hanggang ngayon sa tinatawag na polytheism. Pero kakaunti na lang sila na naniniwala sa polytheism like yung mga kapatid nating Buddhist, no? At yung iba pa na Hinduism, no? Ay ito ay ilan sa mga halimbawa ng polytheismo. Pero tayo, mga Kristiyano, mga Muslim, mga Hudyo, no? Ay mga monotheistic religion, no? So, ito po yung ating pinag-usapan sa halos 1 oras na kwentuhan at talakayan po ng ating katisismo ng mga kabataan, no, yung Yukat, no? So, ngayon po, darako tayo sa mga paborito nating bahagi, yung pinakahintay ni Kuya Manny, ang pagbati. Siguro, unahan mo na, Kuya Manny, yung mga gusto mong batiin. Sige na. Ayan.
Una po, syempre, binabati ko yung mga kasama nating mga kabataan sa iba't ibang lugar dito sa ating diocese na nasasakupan ng diocese natin at naaabot nitong Radyo Maria. Tapos yung mga kabataan natin sa Gimba, lalong-lalo na yung yung super twins natin diyan, na every Friday talaga nakikinig si Ate Josie at si Ate Lynn. Jocelyn. Diba? Nag-intay sila nung last Friday. Tsaka yung syempre yung mga mahal ko sa buhay. Alam na nila yun. Sino ba sila? Ang dami sila. Marami pa. Oo. Ay, mono lang dapat, Mono. isa lang. Hindi, marami. Marami yung mahal sa buhay. Okay. Ako naman, binabati ko po ang mga kabataan dito sa St. Joseph Cathedral Parish at pati po ang mga kabataan ng Mary Help of Christians Parish. Lalo na po yung aming masugid na tagapaghintay dyan sa labas, kay Kyle. Nagagraduate. Nagagraduate na. Congratulations. Siguro batiin na rin natin lahat ng mag-graduate. At saka lahat ng mga gagraduate ngayong March, congratulations na po sa inyo. In advance. Si Kuya Gian. Ako po, babatiin ko lang po ang ating bagong Regional Youth Director sa Diocese of Iba, si Father Arwin, kasi Ng kakaalis na lang po Diocese of kanina. Iba. Arwin Isonsa? Opo. Wow, kasama ko sa San Carlos. In-include niya po si Father Men sa mga kalakbay natin sa Central Luzon na ipag-pray po si Father Men. Maraming salamat po, Father Arwin. Kaka-text ko lang po, hindi niya po siguro naabutan tong yukat, pero siguro susubaybay siya sa susunod. Oo, at we are hoping na actually magbubukas din ng repeater ang Radyo Maria sa Zambales, no? Sa Olongapo. Sana Kaya maririnig na rin tayo sa Olongapo, no? Summer there, no? Talagang lalawak at malayo pa ang mararating ng ating programa at syempre ng apostolate ng Radyo Maria para sa ebanghelisasyon. Ako naman gusto ko pong batiin lahat ng mga nagpe-prex sa parokya ng Gimba. Ay, at saka pahabol po pala, batiin po natin si Father RR kasi birthday niya ngayon. Ayun, Happy oo, birthday, actually, Father babatiin ko pa lang RR din Ocampo. sana. Oo, salamat Birthday, Ate Father. Jo. Oo, happy birthday kay Father RR dito sa St. Joseph Cathedral, no? At syempre binabati ko rin po yung mga nakikinig na sa Kristan din dyan sa Gimba. Yung sina Terence, no, sina Allen, marami daw silang nakikinig. So maligayang pakikinig sa inyo. At syempre po ang ating fans diyan sa Pretty Mango, ang Felix family, no, sina Ray Julius, ang buong pamilya. At gusto ko ring batiin at pasalamatan lahat po ng bumubuo ng social media apostolate po sa ating diocese. At syempre po sa lahat-lahat sa Yucat family at pati po yung mga supporters natin sa iba't ibang lugar sa pagdating sa Yucat Apostolate, no? So sana po ay i-promote din po ninyo itong Youth Catechism, no po, sa inyong mga kabataan, sa inyong mga parokya. At pwede po kayo makipag-ugnayan sa amin kung gusto nyo pong humingi ng tulong kung paano mag-organize ng UCAT study groups. At may mga formation programs din po tayong iniaalok sa mga nagnanais na makabuo ng UCAT group sa inyong pong mga communities, parishes, and mga organizations. May idadagdag pa ba si Kuya Manny? Wala na? Ay, bukas po, birthday po pala ng kasama natin dito sa Cathedral, si Sir OG. Oh, happy birthday. Oh, Tapos, nakakasama rin natin siya sa programa. Oo. Happy Tapos, birthday kay OG. Yung kasama natin kabataan sa parokya, sa Gimba. Sino? Si tatay ni Richard. Okay. Isama po Oo, natin sinasama rin natin sa panalangin. Yun pong tatay ng isang kabataan natin na kapangalan ko, si Richard, ay yumao ang kanyang ama. So, ito po. At syempre po, patuloy natin ipinagdarasal po si Father Menardo Natividad, na ngayon nga po ay kasalukuyan nasa ICU. Ipagdasal po natin na sana ay talagang makarecover siya kaagad, malampasan niya itong pinagdaraanan niya ngayon. Ano po. So, Father Men, alam kong hindi ka nakikinig ngayon, pero pinagdarasal ka namin. Sige po, tatapusin na natin ang ating programa ngayong oras na ito sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ama naming makapangyarihan, muli nagpapasalamat kami sa puntong ito na kami ay ginamit mong daan upang mapag-usapan na aming buhay pananampalataya. Maraming salamat po sa napakalaking biyaya na ito na isa kami o ilan kami sa mga
nakatanggap ng iyong pagpapahayag na ikaw ay nag-iisang Diyos at wala nang iba. Tulungan mo po kami na maniwala. At hayaang ang paniniwala namin sa iyo, o isang Diyos, ang magbabago ng aming buhay. Nawa ikaw ang maging sentro ng aming buhay, sentro ng aming mga pangarap, sentro ng aming mga gawain. Sana po ang aming pagkilala sa iyo bilang iisang Diyos ang maging modelo ng aming pamumuhay na kaming lahat din, bagamat kami magkakaiba, ay tinatawag mo na magkaisa sapagkat ikaw ay iisa. Nawa kaming lahat, aming Ama, ay magkaisa. Patuloy po naming itinataas sa iyo at idinadalangin ang lahat ng mga kabataan na nakikinig ngayong oras na ito. Ang lahat ng mga kabataan na patuloy na naghahanap ng kahulugan sa buhay. Ang mga kabataan na naliligaw ng landas. Ang mga kabataan na napariwara ang buhay. Ama, wag mo po silang pababayaan. Patuloy mo po silang kalingain at ingatan, basbasan, at ipadama ang iyong wagas na pagmamahal. Itinataas namin sa iyo si Father Men na kasalukuyang nakikipaglaban sa stroke. Aming Ama, nawa ay ibalik mo siya sa kanyang normal na pamumuhay, bigyan ng lakas ng pangangatawan, ng isipan, upang siya makabalik sa paglilingkod sa iyo, sa iyong sambayanan. Ang lahat ng ito ay aming isinasamo at patuloy na idinadalangin sa pamamagitan ni Hesukristo na iyong anak, aming kaibigan at aming kapatid. Kasama ng Espiritu Santong sa amin ay patuloy na gumagabay sa tulong at panalangin ng aming ina na si Maria, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. At ngayon po ay kami ay isa-isa nang magpapaalam muli sa inyo. Ako po si Kuya Gian. Si Ate Jo. At hanggang sa susunod na Biyernes po, Kuya Manny po. At ito po muli ang inyong Kuya Richard, ang inyong nakayukat ngayong oras na ito. At hanggang sa susunod na Biyernes, magkayukatan po tayo.